meron kayong babala na ito nga, no, itong mga laruan, magba-back to school pa, itong mga school supplies natin, may mga ano po doon, no, may mga iba na maaring maging peligroso para sa ating mga anak. Ano ho ba yon? Ano yung ano, mercury ba yan? Lead? Ano ba yung mga dapat alamin ng mga magulang bago sila bumili ng mga regalo, mga laruan para sa kanilang mga anak? Tama yan, Miss Pat. Alam naman natin, kahit pasabihin natin medyo nakakaranas tayo ng pag-ulan dito sa ating bansa ay patuloy pa rin, no? Na, kumbaga sinasamantala na ng mga bata na o ng pamilya na lumabas, pumunta sa mga beaches kasi sobrang init pa rin naman din talaga ng panahon. At ito rin yung naging dahilan para sa aming grupo na mag-ikot sa ating mga pamilihan. Kung maalala po ninyo, last April, naglabas po tayo rin ng paalala patungkol doon sa mga floaters, no? Ito kasi yung kadalasang bibilihin pag magsiswimming. Nakita natin na naglabasan din yung mga iba't ibang klase ng mga pang-beach or swimming pool toys, no? Katulad ng mga ito po yung yung laro na kung saan gustong-gusto ito ng mga kabata, no, na pwedeng mag-mold sila doon sa mga buhangin, tabing beaches. Kasama rin po yung mga parang water guns, so lalagyan lang ng tubig and then ayun na magi-enjoy na sila. At kasama rin dito po sa nakita natin, ang tawag dito ay rubber duck pero sa totoo lang po ay ito ay plastic duck, no? So at kumuha rin tayo ng ilang mga samples ng mga goggles. Sinuri po natin ito dahil bahagi naman po talaga yan ng ating gawain, no, na talagang suriin ng maigi itong mga produktong ito. At lumalabas po na nagtataglay pa rin din ito ng mga chemical na delikado talaga, lalong-lalo na sa mga bata. Kabilang na po dyan yung cadmium, lead, at saka po yung mercury. Similar po na chemical ito na nakita natin doon sa mga floaters, plastic floaters. So, napansin din natin na halos hindi kompleto yung product information. So, pumapasok po ito dito sa atin, itong mga produkto na to na hindi dumadaan doon sa pagsusuri ng ating mga regulatory agencies. Kaya po, nilabas po natin itong paalala na to para magabayan yung ating mga kababayan. May follow up lang ako doon dyan, Sir Tony. Sabi mo nga, hindi pumapasa sa mga regulatory agencies. Ito mga laruan, ganito, sino dapat ang sumusuri nito? DTI ho ba? Dalawa pong ahensya. Pag pumasok po kasi dito sa atin, dapat po as per Food and Drug Administration Act o kaya Republic Act 9711, lalong-lalo na po yung mga laruan, dapat po dumaan po sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. Mas kina-toy siya kasi pag sabi mo Food and Drug Authority, you would imagine na ini-ingest, di ba? Kaya pero pag toys, pati ang toys pala dapat dumaan sa FDA. Tama po. Nung una po kasi, BFAR ang tawag sa kanila, no? So, food and drug lang po. Ngayon po, medyo in-expand na po ito. Kabilang na po dyan, pati yung cosmetic, spot. Yes, so, sila rin po ang nagsusuri dyan. Yung mga toys or hindi nga lang po toys, lahat po ng children's product, child care article.